Chinat ko na naman siya. Sabi niya kapag nakasweldo siya, magpapadala siya. Pero hanggang ngayon, ni piso wala. Hindi naman ako nagmamakaawa sa kanya na magkabalikan kami. Gusto ko lang naman na magbigay siya kasi obligasyon niya to. 15 anyos pa lang ako ay kilala ko na siya. Dito kasi siya nagtatrabaho sa lugar namin. March 2022 nung nanligaw siya sa akin. Sinagot ko siya agad after 1 month. Hanggang sa nagpatuloy yung relasyon namin pero patagulang kasi stricto yung parents ko. Walang araw na hindi kami magkasama kahit na pinapaglitan ako parate. Nung 5 months pa lang kami, hindi ko inaasahan na mabubuntis ako at the age of 18. Nung sinabi ko yun sa kanya, sobrang tuwa niya. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa parents ko kasi grade 12 pa lang ako noon. Pero nung nalaman naman nila, hindi naman ako or pinagbuhatan ng kamay. Ganyan kabait yung papa ko. At nung nalaman ng parents ko, agad silang pumunta sa bahay namin. At ang napag-usapan ay balak nilang mamanhikan pagkatapos ng New Year. January 5, 2023 ay namanhikan siya kasama yung lolo at ang tito niya. Yung mama niya kasi that time ay nasa Manila. Pero sa di inaasahan ay nakunan ako. Sobrang sakit sa pakiramdam na sana'y 2 years old na siya ngayon. Na hanggang ngayon sa tuwing maalala ko siya, naiiyak talaga ako. Pagkatapos ng pamamanhikan ay dito kami nakatira sa bahay ng magulang ko. Akala ko nung una sobrang bait niya, yung pala may tinatagong ugali. March 2023 ay gusto niyang umuwi sa kanila kasi nga Holy Week daw. Tapos ako hindi ako pumayag nun. Kinagabihan ay nag-inuman sila ng papa ko tapos nung nalasing siya ay nagwawala na siya. Na bakit daw hindi ko siya pinayagang umuwi sa kanila. Nung time lang na yon nalaman ko yung talagang ugaling meron siya. Nagtuloy-tuloy yung ganyan niyang pag-uugali. Na every time na malalasing siya may pagkabasagulero kasi. Hanggang sa sinasaktan na niya ako pero never ko siyang isinumbong sa parents ko. Ayoko rin kasi na magalit sila sa kanya. Nung nandito siya sa amin ay slate pa lang yung pananakit niya sa akin. Hanggang sa March 2025 ay nakipagsapalaran kaming dalawa sa lugar nila para sa future daw namin. Pinangutang kami ng parents ko ng pamasahin namin tapos kaming dalawa yung nagtulungang magbayad. Kasi nagkatrabaho din naman agad ako at siya rin naman. Pero hanggang sa umuwi na ako dito sa amin ay hindi pa rin natapos yung utang namin. Yung sweldo niya kasi kinsenas katapusan at ako naman ay every week. Pero pinang-a-allowance nga namin at minsan ay pangbayad din ng boarding house. Hindi ko ina-expect na magkakaroon siya ng kalandian na katrabaho niya pa. Na halos gumuho yung mundo ko nang malaman ko yon. Na ang sakit-sakit lang isipin na sinamahan ko siya through ups and downs. Tapos ipagpapalit niya lang ako sa kakakilala niya pa lang. Nung nalaman ko yon, humingi siya ng second chance. Hindi lang isa kundi more. Kasi tanga ako Pero yung last na nahuli ko siya na may nag-text na babae na ang sabi, dito na lang ako mag-chat sa'yo para hindi na sumakit yung ulo mo. At nung tinanong ko siya kung sino yung nag-text, hindi siya agad nagsabi ng totoo at yun na nga, nag-iiyak na ako. Sabi ko, bakit mo nagawa sa akin to? Naging mabuting partner naman ako sa'yo, diba? Kung ano yung magpapasaya sa'yo, binibigay ko dahil mahal kita, pero ito lang yung isusukli mo. At yun na nga, sorry naman siya ng sorry. Pero this time, nagdesisyon na talaga ako na umuwi na ako sa amin. Pagod na ako at tromang-troma na ako sa mga pananakit niya na kulang na lang ay patayin niya ako. Na pwede ko na nga siyang kasuhan pero ayoko lang kasi naawa ako sa kanya. Na kasi nga may kaso pa siya Wala akong trabaho that time dahil nga nag-stop muna ako. Nung araw na nahuli ko siya, sabi ko umalis na muna siya. Nag-video call kami ng parents ko at hindi ko talaga napigilang umiyak. Kasi sobrang sakit at grabe na Kaya ako na talaga yung nag-surrender ng relationship namin. Napagod na kasi ako at ayaw naman niyang umuwi ako. Pero ako gusto ko na talaga at wala siyang magagawa. And before kami magkahiwalay, alam niya na hindi pa ako nireregla. Nung umalis ako ay na-stranded pa ako sa lugar ng auntie ko. Sumabay pa yung masamang panahon at durug na durug ako. Nagyoyosi ako kasi sobrang sakit talagang isipin na ipinagpalit niya lang ako sa isang single mom with 2 kids. Hindi nga niya kayang buhay ng sarili niyang mag-isa. Ipinagpalit pa talaga ako sa isang single mom. Nagpakalasing ako ng malalanon para makamove on ako. Okay na ako nun at ang akala ko malaya na ako pero wala. Before mag-end ang August ay nag-PT ako at yun na nga buntis ako. Sobrang iyak ko kasi ang tagal kong pinag-pray to. Pero September 2 ay nag-bleeding ako pero hindi naman marami yung dugo na lumabas. Nag-chat ako sa kanya na baka may pera siya dahil magpapacheck up ako. Pero sabi niya wala raw siyang pera. Mabuti na lang may pera pa ako that time at ayun yung ginamit ko. Niresitahan ako ng pampakapit at ang vitamins para kay baby at ang masakit pa, yung sasabihin niya na wala siyang pera pero gumala siya kasama yung bago niya at yung mga anak nito. Nag-request yung OB ko na magpa-transb ako para malaman ko kung okay lang ba si baby. At ilang laboratory pa. Chinat ko na naman siya nang sabi ko baka naman pagkasweldo niya baka magpapadala siya. Pero hanggang ngayon ay ni piso wala. Hindi naman ako nagmamakaawa sa kanya na magkabalikan kami. Gusto ko lang naman magbigay siya kasi obligasyon niya to. Pero wala talaga. Kaya nag-decide ako na kung ayaw mo sa anak ko, mas ayaw ko sa'yo. Hindi ko ugali na mag-post sa Facebook or mag-share ng mga ganito pero sobra na siya Pagod na ako sa kanya, Mami Lens. Gusto ko na lang ilabas yung sakit. Sana mapili mo't maere mo yung kwento ko. Letter sender, Erica. Di ko talaga nagigets why people cheat.
That's an effort ha. Like itago mo and so on, magaling. Panindigan mo na lang yung sinabi mo na kung ayaw sa anak mo, mas ayaw mo. Kasi lalo kang madadali kakahingi mo ng sustento sa makunat na yan. Literal na walang kwenta. Nagagawang magpakasaya sa time na down ka. Partida, buntis ka pa ha. Is it worth to keep? Is it deserve maging ama ng anak mo? Hindi, diba? Diba hindi? So cheer up. Huwag mong ipaglihi sa sama ng loob yung anak mo. Pamilya mo lang yung makakaintindi at makakatulong sa sitwasyon mo ngayon. Need mong magpakatatag for yourself and for most sa baby mo. Emotional connection ay nawawala sa isang relasyon kapag yung isa ay nakakonect sa iba. Simple as that. Your only choice for now is to be strong. You don't deserve a guy who can't protect your emotion.